So, yan, magandang araw ulit sa inyo mga kamaster at welcome back po ulit sa ating YouTube channel. So, yan mga kamaster maraming salamat ulit sa lahat na nag-subscribe sa ating YouTube channel. So, ngayon mga kamaster, ang isi-share naman natin ay yung ating FDAS, no? O yung Fire Detection Alarm System. So, itong FDAS na to mga kamaster, kung magre-renew kayo ng inyong NC2, ay kailangan po siya, no? Kailangan marunong kayo sa FDAS at saka sa CCTV. So yung CCTV naman mga kamaster ay medyo basic lang naman. So hindi ko na i-share sa inyo. Pero kung gusto nyo i-share ko sa inyo yung CCTV, so comment down below lamang kayo dyan at gagawin natin ng tutorial yan. So ngayon mga kamaster, ito munang FDAS ang i-share ko sa inyo. So bali kailangan to, no, mga kamaster. Ngayon kasi mga kamaster, meron tayong dalawang type ng FDAS. So yung dalawang type ng FDAS na yon ay conventional at saka addressable. So dito tayo sa conventional. Kasi yung addressable mga kamaster ay hindi naman po yan nilalagay sa trade test. So ang kasama lang sa trade test ay yung conventional. So sa conventional naman mga kamaster, ito yung mga ginagamit nating smoke detector. Pero may dalawang klase po ito. So dito muna tayo, no, mga kamaster, sa madalas na ginagamit sa mga industrial company. So ito po kasi yung aming ginagamit at sa mga company na puntahan ko, ito rin yung madalas ginagamit doon. So dito mga kamaster, kung makikita nyo yung likod, meron dyan nakalagay na detection zone positive in, detection zone positive out, detection zone negative in and out. So hanggang dyan lamang po yung ating wiring installation. So pakita ko sa inyo, meron po kasi yung base, no, mga master. So tanggalin ko lang yung base. Ito yung itsura niya pag may base. So tanggalin lang natin. So ito yung kanyang base. So ibig sabihin, tulad ng sinabi ko kanina, yung 1 at 3, 1, 2, 3, yan lamang po yung ating lalagyan ng wiring installation. So 1, nasan yung 1? Ito yung 1, 2 at 3. So si number 4, bakit hindi kasama si number 4? So si number 4 po kasi mga kamaster, ginagamit lamang po yan kapag ang ating panel ay addressable. So ibig sabihin, itong smoke detector na to, pwedeng addressable, pwedeng conventional. So yung isang uri ng smoke detector, hindi po siya pwede pang addressable, siya po ay pang conventional lamang. Pero may mga nakikita ako na meron nilalagay na device para siya ay maging addressable. So hindi ko pa alam yung mga master, no. Ito pa lamang yung aking alam. So ito yung aking i-share sa inyo. So sa isang smoke detector mga master na isang uri o isang model, so wala kasi tayo nun, no. So ito lang yung meron ako. Pero sobrang basic lang naman nung, so hanap tayo ng blank page. So ito mga master, no. Sa likod mga master, tulad nito, pag itinalikod nyo yung isang smoke detector na pang-conventional, ang makikita nyo lamang dyan ay L1 at saka C. So yan lamang, no, mga master. At nakaparallel po yan. Bale itong L1, dalawa po ang terminal nyan. At saka itong C ay dalawa din po yung kanyang terminal. So mamaya papaliwanag natin yan, no. So bilugan natin. Kunyari, ito yung likod ng smoke detector na pang-conventional. So, ito po yung kanyang itsura. So, ito yung kanyang mga terminal. Dalawa lamang. So, yan. Dalawa lamang, ano. So, yan yung makikita nyo lamang. So, magkaiba sila. Ito, apat yung terminal. So, ipapaliwanag natin yan. So, dito mga kamaster ay para lamang tong ilaw, no? So, for example, zone. So, sa FDAS kasi mga kamaster, meron tayong zoning na tinatawag. O yung isang buong kwarto. Para malinaw. Medyo magulo na, no? So, unahin natin tong isang model ng smoke detector na hindi pwede pang addressable. So, wait lang mga kamaster, no? Hanap lang tayo. So, sa FDAS kasi mga kamaster, meron tayong tinatawag na zoning. For example, ito yung building, yung square na to. So, alam naman natin na bawat building na hati yan, no? Meron niya mga division para sa mga section, area, etc. etc. So, example, hatiin natin ito sa gitna at hatiin din natin ito sa tatlong division. So, meron siyang 6 na
room. So, hindi naman pwede na iisang zone lamang yan, no? So, papangalanan natin sila. Ito si Zone 1, Zone 2, tsaka si Zone 3, Zone 4, Zone 5, Zone 6, no? So, sa isang zone, mga kamaster, ay kunyari, meron tayong apat na sa isang zone, meron tayong apat na smoke detector. So, 1, 2, 3, 4. So, kung ang gamit yung model ay itong klase ng smoke na to, yung L1, tapos may dalawang terminal, tapos C, tapos may dalawang terminal, kung siya ang gamit nyo mga master, si L po, so nakalimutan ko pero pag C kasi, matic negative yata to. So, yung L ay positive. So, meron naman yung palatandaan sa mismong unit, no? Medyo nakalimutan ko lang kung alin yung positive at negative dyan. Kasi mga kamaster, ang papasok mong supply dito ay hindi po alternating current. So, ang papasok po sa mga yan ay DC or direct current mula sa battery po, no? Yung power supply ay papaluan ng natin maya-maya. So, smoke detector muna tayo kasi ito yung mas mahalaga sa assessment, no? So, mabalik tayo dito sa kwarto na ito, no? Sa zone 1. So, meron siyang smoke detector na 4. So, ang connection niyan mga master ay ganito lamang po. Parallel lang, parang ilaw lang. So, yan. So, yan. So, ganyan lamang po. Pero, sa dulo mga master, ito yung L, ito yung C. Sa dulo niyan mga master, maglalagay ka po ng resistor. Yan po yung tinatawag na EOL. No? Yan yung tinatawag natin na EOL or yung end of line. So, kailangan yan para mabuo yung system para sa zone 1. So, ibig sabihin, lahat ng zone, lahat ng dulo ng zone ay meron pong resistor, no? So, ito para mas malaki, no? Gawa pa tayo ng bilog dito. Tapos, yung L1 at C. So, ito po yan. For example, ito yung line na galing panel. So, rekta nyo lang po yan dyan sa L at saka sa C. Tapos, paglabas po nyan, rekta naman ulit to sa L at rekta naman kagad sa C. So, yung dulo na to mga kamaster, ay lalagyan mo lamang ng resistor kung siya na po yung dulong smoke detector. For example, siya na po yung pang-apat na smoke detector. No? Kailangan yan mga kamaster at importante yan para mabuo yung kanyang system. So, next naman mga kamaster, no, napakadali lang nung isang uri ng smoke detector. So, ito mga kamaster, dito naman tayo mapunta. Minsan kasi, ito yung ginagamit sa assessment. Kasi mga kamaster, maraming nalilito dito. So, kuha tayo ulit ng panibagong blank page. So, dito naman mga kamaster, isang zone na lang yung example natin, no? For example, ito si zone 1. Zone 1. Tapos, si zone 1, meron siyang 4 na smoke detector. At may numbering siya na 1, 2, at 3. 1, 2, at 3. Si 1, 2, 3, 1, 2, 3. So, yan. Una yung ating smoke detector, no? So, mga kamaster, example, ito yung ating FACP. So, nga pala mga kamaster, ang tawag po sa panel ng FDAS ay FACP o Fire Alarm Control Panel. Now, mula sa control panel ay magkakaroon tayo ng positive at negative na lalabas papunta sa zone 1. So, mga kamaster, sabi ko nga dito, nga pala mga kamaster, no, hindi to mandatory o hindi to general. So, depende po yan sa brand na inyong gagamitin. Etong sa mga numbering. Pero mga kamaster, kahit anong magkabali-baligtad pa ng number yan or magkaiba-iba pa ng number yan, ito lang po ang inyong tatandaan. Yung zone positive in at saka yung zone positive out at saka yung zone negative in and out. So, yan lamang po ang inyong pakakatandaan mga kamaster. So, sabi dito, ang in at saka out
ay number 1 ay in, positive in, number 2 ay positive out, 3 ay negative. So yan po yan. Ang tawag po namin dito sa connection nito ay loop in at saka loop out. So ang loop in mga master, mula panel, so positive at saka si negative. So mula panel mga master, FACP, ang tawag dito ay loop in. So loop in, no? So si loop in, si positive ay pupunta kay number 1. At si negative loop in ay pupunta sa number 3. So mayroon ng wirings yung 1 at 3 natin. So si 2 na lang ang walang wirings. So kung wiringan na natin yung susunod na smoke detector, ang mangyayari na dyan, ang tawag na po dyan ay loop out. Loop out na po siya, no? Palabas na ng number 1 na smoke detector. So ito, lagyan natin ng numbering para hindi magulo, no? 1, 2, 3, at saka si 4. Smoke 1, smoke 2, smoke 3, smoke 4. So mga master, ang sabi dyan, ang positive out ay number 2. So wiringin na natin to, positive. Saan siya pupunta ngayon? Yan po ay pupunta sa number 1, no? At si negative ay wala po siyang ibang pupuntahan kundi si number 3 lamang. So, yan na po yung loop out, no? Loop out ng smoke detector na number 1. SD number 1 loop out. Pero pagdating dito sa SD number 2, SD number 1 at SD number 2, siya naman po ay, ang tawag naman po sa kanya ay loop in, no? So, wawiringan naman natin yung smoke number 3, smoke detector number 3. So, ano naman yung ating gagawin? Doon pa rin mga kamaster, 2, pupunta yan sa 1. At 3, pupunta yan sa 3 pa rin. So, next natin, 2, pupunta rin sa 1 ni number 4. At si 3, negative, excuse me po, negative 3, in out, ay pupunta pa rin po sa 3. So, saan natin ilalagay ang resistor? Very obvious na po, no? Si 2 na lang yung walang wirings. So, dyan natin ilalagay si resistor natin. O yung tinatawag nating EOL. So, yan lamang po mga master, no? So, sobrang dali lang. Basta tatandaan nyo lang yung loop in, loop out, loop in, loop out. Para hindi po kayo malito. So, mga master. So, yan lamang po yung connection ng smoke detector. Paano naman kung merong manual pull station? So, kung may manual pull station, ganun lang din po yan mga master. Kung dulo ang manual pull, so ganun din po yan mga master, no? Lalagyan, ito yung manual pull, MPS, kunyari. So, ito hindi pa ito yung dulo. So, yung out niyan, positive. So, pupunta po sa positive ni manual pull. So, si manual pull mga master, wala kasi tayong available ngayon. So, naka-installed lahat. So, wala pa kasi tayong defective. So, wala pa akong makipapakita sa inyo. Pero, picture na lang mga master, no? Yan po yung itsura ng MPS o manual pull station. O, iba naman tawag ay manual pull switch. So, yan po yung itsura niyan. So, ganun lamang to mga master, no? Dito walang numbering. Nakalagay lang dyan ay positive, negative, negative, positive. So, kadalasan, hindi naman siya general, pero depende pa rin sa brand. So, kadalasan mga kamaster, ganito po itsura niyan. So, si positive, ay pupunta lang yan sa positive. So, si negative, so mamili na lang kayo kung saan nyo gusto. No? Tapos dito, resistor. So, laging may resistor. So, ganun lamang po mga kamaster, no? Ganun lamang po kadali. Ito, sample lang natin zone 1. Sa bagay, sa Tesla po, ay zone 1 lang naman yung ating wawiringan. Partner, isang smoke detector at isang manual pull. So, mamimili na lang kayo doon kung ano yung merong end of line. So, mga master, paano naman yung buzzer? So, sa buzzer,
dito po pala sa FACP, ang supply nito ay AC. Depende kung 110 or 220. So, depende sa model pa rin at sa brand. So, check nyo na lang maigi. Pero, ang output nito, mga kamaster, it's either 12 volt or 24 volt. So, sa amin, mga kamaster dito, 24 volt yung aming FACP. So, hindi ko alam. Yung iba kasi, 12 volts lang yung kanilang FACP. So, mga kamaster, saan natin ilalagay yung bell natin, no? Yung tutunog once na nag-alarm. So, mga kamaster, sa loob ng panel, so ito yung panel, meron po nakalagay dyan na zone. Tapos, may mga terminal dyan, no? Positive, negative, positive, negative. So, output po yun. Doon po natin ilalagay itong zone 1 sa unang zone. So, mga kamaster, meron pa yan dito na kung conventional lamang yan, so, meron niyang output dito na sounder. Sounder 1, sounder 2, etc. Mamili na lang kayo doon, pero meron kasing iba na kailangan i-parallel. So, check nyo na lang din, no? Pero, sa buzzer kasi mga kamaster, kunyari, ito yung buzzer natin, no? Buzzer. Ito yung buzzer natin. So, mula sa panel, positive, negative. Kung ilan yung buzzer, so, ganun lamang po yan. Wala pang connection yan. Parallel lamang po yan, mga kamaster. So, parallel lang natin. Pero, yung end of line niya, mga kamaster, meron pa rin po yung resistor. No? Meron pa rin po yung resistor o EOL. So, ganun lamang po yan, mga kamaster, no? Sa TESDA, ito lang naman yung FACP na meron sila. No? Sounder at zoning. So, kadalasan yan naman. Bihirang-bihira yung FACP na merong auxiliary output o yung mga pwede mo siyang lagyan ng emergency exhaust fan, no? Smoke exhaust fan, yung pang emergency, sasabay sa pag alarm yung kanilang exhaust fan, no? Meron mga ganong panel. Pero sa TESDA naman, so kadalasan nakikita ko, ito yung ginagamit nilang FACP, zoning at saka sounder, no? Pang assessment. So, yung mga kamaster, no, sana malinaw sa inyo. Pero kung hindi malinaw at meron kayong katanungan, so comment down below lamang po kayo sa aming video tutorial. So, yan mga kamaster, maraming salamat ulit sa pakikinig at panonood sa ating video tutorial. So, yan, ipofocus natin yung camera. Ano nyo na lang mga kamaster, tawag dito, screenshot, no? Yung number 3, parallel lang naman yan, no? So, yan, dikit-dikit lang. Yung 1 at 2 lang yung nagkaiba. So, tandaan nyo mga kamaster, huwag kayong magre-relay sa numbering. Lagi kayo magbabasa ng paano ba siya gamitin, no? Basta meron yan lagi na detection zone positive in, detection zone positive out, detection zone negative in and out. So, ito po yung mga word na hindi nawawala. So, nag-iiba-iba yung number, pero itong part na to ay hindi po yung nag-iiba-iba. So, same lamang po yan. So, ito, detach lang naman yan, attach, touch, pihit lang. So, sobrang dali lang naman siya ikabit. So, yung mga kamaster, o nga pala kapag ang smoke detector ay naka-detect ng smoke, ito po ay mag-iilaw na kulay red. So, yan. Kung ano yung smoke detector na nakadetect ng smoke, siya lang po yung may ilaw na red. No? Meron naman yung bagong model na ng smoke detector, nagbi-blink lamang po siya. So, ibig sabihin nun, goods yung smoke detector. Pero, pag nag-stable siya ng red, yun po yung nag-alarm. So, pag may mga unexpected na alarm, so, hanapin nyo lang lagi yung kung hindi manual pull yung nag-trigger, sigurado, ito na yan, smoke detector. Hanapin nyo lang yung naka-red light. So, yan mga kamaster, sana ay nakatulong ako sa inyo. Kung kayo ay nasa assessment ngayon, no, mabilisan lang, walang cheche-boreche. So, yun, kung may comment lamang po kayo, or may tanong, comment down below lamang po. So, maraming salamat mga kamaster.